dapat yung pera hindi manggaling sa 2026 budget. 'Di ba? Dapat manggaling yan doon sa mga ghost flood control projects na yung mga proponents no na hindi man ginamit yung pera sa tamang paraan. So dapat the government should chase them and get those assets back and bring back the money to PhilHealth. Kasi pag ginamit mo yung pera ng 2026, kunwari unprogrammed, no? Parang tinax mo ulit yung, parang ninakawan mo ulit yung kaba ng bayan, di ba? Kasi dapat yung 60 billion na nasa budget, dapat gamitin yun for new projects, hindi para bayaran ng PhilHealth. Sa issue po ng PhilHealth, tapos meron pang bagong program na parang pina-priority pa nila compare sa PhilHealth, butit nasilip ito yung MAIFIP po, ma'am. Alin po ang dapat na lang i-priority? Dapat bang sa PhilHealth na lang considering ito ay merong batas, kumbaga hindi ito nagpo-promote ng alam niyo na pang pa-epal dito sa mga politiko na ito, less din yung parang ano ma'am red tape dito po sa pag-avail sa benepisyo. Alam mo yung, Opo. yung sa PhilHealth, dapat yung pera hindi manggaling sa 2026 budget. 'Di ba? Dapat manggaling yan doon sa mga ghost flood control projects na yung mga proponents no na hindi man ginamit yung pera sa tamang paraan. So dapat the government should chase them and get those assets back and bring back the money to PhilHealth. Kasi pag ginamit mo yung pera ng 2026, kunwari unprogrammed, no? Parang tinax mo ulit yung, parang ninakawan mo ulit yung kaba ng bayan, di ba? Kasi dapat yung 60 billion na nasa budget, dapat gamitin yun for new projects, hindi para bayaran ng PhilHealth. So bakit ganun? So yan, malaking ano rin yan, malaking palaisipan din yan para sa atin bilang taxpayers, no? Dapat talaga binabantayan natin yung budget. Ngayon, nagkakaroon sila ng problema kasi mabagal daw yung proseso ng approval ng 2026 budget. Pagka hindi na-approve yan on time, they will have to reenact 2025. Naku, pag na-reenact yung 2025, bonanza na naman yung mga kawatan. Opo. Possible Kasi din. napakalaki ng unprogrammed funds ng 2025 budget. Opo. Ma'am, ang possible din kasi kaya isiningit na lang siguro yung 2020 or katanggap-tanggap pa ba ito sa inyo na kaya isiningit na lang or dapat ilaan na lang dito sa 2026 yung sinasabing ang 60 billion kasi possible wala na yung kinuha kasi patapos na po yung taong 2025 po, ma'am. Kaya nga criminal offense yan di ba? It's a crime and someone has to be accountable for that crime because now we're having to pay again, the 60 billion which should have been there in the first place. Tapos ngayon babayaran ulit from the 2026 budget. Opo. So I don't know. That's why I think the Supreme Court decision fell short in terms of making the government accountable. They just said, isoli nyo, pero hindi sinabi ng Supreme Court who will be accountable for that, misappropriation. Ma'am, dito po sa past 3 years ng kasalukuyang administrasyon, nakikita nyo po ba na parang meron silang pagbabago sa mga polisiya along the way para makapag-adjust sa hamon or parang consistent sila na walang pagbabago sa kanilang polisiya para makabawi or karapat-dapat po ba yung kanilang mga polisiya and makaka-bounce back pa ba tayo in terms sa ating ekonomiya
sa natitirang almost 3 years ng administrasyon po kung magsiseryoso sila? Ang nakita kong change is the taxation system, no? So tinaas, may mga inintroduce na taxes si former Secretary Recto, lalo na sa mga online types of businesses or ganyan. So dinagdagan niya yung taxes. Tapos kasi lumaki yung utang nila eh, di ba? Tsaka lumaki yung expense. Ah, ang problema, yung tax na yun, hindi nga nagamit sa mahusay. So, imbis na pumunta sa taong bayan in terms of investments in infrastructure and public service, kinuhanan pa yung public service. 'Di ba? So, maraming lip service eh. Maraming sinasabi sila na hindi ginawa tapos iba yung ginagawa. So, nag-tax na sila, kumuha pa sila ng pera sa mga GOCCs para ilagay sa flood control projects, pero wala naman nangyari doon sa flood control. So, ano nga asahan natin in the future? Eh, gaano katagal na lang yung gobyerno nila? 'Di ba? So, yung administration nila is just less than 3 years. So, ano pang kaya nilang gawin within that amount of time? Maski madaliin nila, pag minadali nila, baka substandard na naman yung mangyayari dyan. Opo. Alam mo, sayang talaga yung political capital ni BBM kasi hindi niya ginamit. Kaya tuloy nag-erode yung political capital niya. If you compare that with his predecessor, he never nag-erode yung political capital ni former President Duterte. In fact, he finished his term with the highest approval rating among all presidents in the past. Opo. Ma'am, ang Pilipinas po lagi pong deficit tayo. Pero bakit po kaya meron pa ring mga unprogrammed appropriation? Kumbaga, ito kasing mga proyekto na ito, kapag merong surplus or kapag may extra, lagi nga tayong deficit sa ano ma'am. At ang isa pa rito, ang sinasabi ng mga nakakapanaim din namin ng mga kongresista na bumubusisi, naghihimay sa budget, yung iba pa raw, imbis na paglaanan yung mga major projects, yung mga key projects, mas nauuna pang napaglalaanan ng pondo yung mga unprogrammed na mga proyekto po, ma'am. Nandyan yung leakages kasi na napakadaling mag-leak pag unprogrammed yung budget, no? In fact, I think for 2026, according to Ms. Tikia, si Malu Tikia, sabi niya, lumobo yung budget for, is it farm to market roads? Ganyan. So, maliliit na projects yan yung mga farm to market. Bakit biglang lumobo? Bakit hindi, dapat makita natin ulit yan sa flood control and whatever, kumbaga dapat yung mga malalaking infra like yung train system or major roads and bridges, ganyan. Pero ang lumobo talaga yung farm to market. Kasi I think mas madaling mag-leak doon sa mga ganyang klaseng unprogrammed funds. Pero ang katakataka ma'am, noong ininspeksyon ni President Marcos Jr. yung Bukana Bridge na kinlaim pa niya na part ng kanyang legacy pero yun pala ay funded ng China, pinuri niya yung contractor which is ano rin yun, kumbaga state run din yun na state owned yung contractor na yun. Kumbaga napabilib siya sa mga ganitong klase ng proyekto, yet walang kahalintulad na ganong kalaki na proyekto o di kaya ay pinaglaanan o pinagpatuloy ng mga malalaking proyekto po, kahit nga daw yung yung subway parang binawasan pa nga yung budget. So kumbaga parang hindi nagtutugma yung mga sinasabi po nila doon sa tunay na pangangailangan pa natin po, Ma'am Cora. Wala talagang legacy project yung current administration. Kumbaga, they're just picking up from the unfinished projects of the previous administration. So, parang credit grabbing in a way, ganyan. Pero to really brag about their own legacy project, parang wala ka talagang marinig
Kaya yun, they're scraping off the previous projects, previous administration's successes.